What's up guys, we're here. So welcome back to another car camping vlog. And this time, madami tayong kasama. So bukod sa usual crew, andun sila sa likod, may mga kasama pa tayong iba. Sila Kel Esteban, Millennial Campers, and the rest. And may mga bago rin tayong kasama. So ngayon, magbi-beach camping tayo after a long while. Ngayon lang ulit tayo magbi-beach camping. So ano pa hinihintay natin? Let's go! No! Yeah, picture! Finally, nakarating na rin kami ng Perfectus campsite. Hindi lang namin na-video yung pagdating namin, pero nandito na sila Alpas, Millennials, at saka sila Sir Johan. And dito kami pumeso sa tabi ng mangrove sa may beach part, sandy part. And ito na nga yung mga nangyari after. Sige, dahan-dahan lang sa throttle. Dahan-dahan lang sa throttle. Dahan-dahan lang, slight lang. Very slight. So, ayan na nga, nabalahaw siya. And the first thing you should not do is step on the accelerator pedal or diinan yung gas pedal. Kasi kapag yun yung ginawa nyo, lalo lang maguho yung gulong nyo sa buhangin. Kaya sinasabi ko sa kanya, very light lang. Baka sakali lang magkaroon ng traction ulit yung kanyang gulong. Alright, so what's up guys? We're here. So, bigyan ko lang kayo ng off-roading tip. So, pag mga gantong sand, unang gagawin nyo is air down nyo muna yung tires nyo para meron siyang kapit. Mas malaki yung surface area nung gulong dun sa sand para hindi rin siyang magukay. Kasi isipin mo, for example, ito, madaling mahukay siya eh. Unlike pag medyo malapat siya, nakita mo hindi madaling lumubog. Unlike with this one na mabilis. So yun yung technique dun, air down mo muna. And then, tulad nito, nabalahaw na siya. So kahit lagyan namin ng bigat sa likod, ayaw pa rin. So dyan papasok yung recovery board na tulad yung nakalagay sa roof rack. So tanggalin lang namin, then recover namin siya. So pag magpa-park kayo sa sand, magandang gawin is lagyan nyo na ng recovery board sa gulong para hindi siya lulubog throughout your whole stand. So para madali kang makalabas ng beach. So yun, tanggalin lang namin yung recovery board. Tanggalin namin to dito. Alright, so ito dapat kapag meron kang mag-outdoors or off-roading, dapat at least meron kang recovery board at saka shovel. Or kahit siguro recovery board lang kasi pwede mo naman siyang gamitin as shovel. Yun nga lang, medyo bulky siya. Yan! Lagay mo lang siya. Yung recovery board ko, sulit na sulit kay Jay. Gamit na gamit. Atras lang. Sa throttle, wag mong didiinan. So, slight tapak lang para hindi siya humukay yung gulong. So, slight throttle lang, tapos hayaan mo mag-work yung traction control ng sasakyan. So, gamit ng shovel, nagukay muna kami ng kaunti para maisalpak namin yung recovery board sa ilalim ng gulong. But unfortunately, hindi ko makapit yung highway terrain tires niya sa recovery board dahil wala itong masyadong ngipin o tread locks tulad nung sa all-terrain tires. So we're running out of ideas. Hindi ko siya pwedeng hatakin paharap kasi wala space sa harap ko. Hindi naman din namin siya pwedeng hatakin mula sa likod dahil walang sabitan yung Hilux sa likod. Luckily, to the rescue si Ralph ng Alpas PH. Meron siyang pinakita sa amin na sobrang simple lang, madaling i-overlook. Biglay mo. No! Yun! Yun lang pala eh! Subante lang pala, hindi na kailangan ng ano.
Inatras ng inatras. So thank you bro Ralph na Alphas PH. May natutunan na naman kaming bago. Alright, so natanggal na namin siya. So minsan it's all about momentum. So shifting your weight back and forth. So yun, thank you kay La Alphas. Tinuruan tayo ng bagong technique sa off-roading. So kahit 4x2 sa kanila yun, dun ka nakakakuha ng mga technique no? Kung paano tanggalin yung sarili mo sa pagkabala, how to recover yourself. So yung kanina nakuha lang siya sa shifting ng weight back and forth. So kasi sa recovery board, hindi ko makapit yung ngipin ng highway terrain. So yun. Just sometimes you just have to shift your weight para makalabas ka sa pagkabalao. So sino po yung susunod na alay natin dyan? Hindi, nako, kaya. Alright, so yan yung mga setup dito sa Perfecto ngayon. So tingnan muna natin yung dagat. So ito yung pinakamagandang rock formation dito, kaya sobrang ganda ng campsite na to. May access, direct access dito. May mga bakawan sa gilid. So maganda. Nostalgia ako dito. May nostalgia ako dito. Oh, Cookout Tipsy versus Kim. Showdown. Kasama kayo iba yung feeling na sinashare mo yung love sa camping with your loved ones or friends, etc. Kaya nga nagkakatakan tayo, di ba? So, super happy.
Alright, so nakapagligpit namin ng gamit and bigyan ko kayo ng quick camp tour. So yan, ikutan natin yung Perfectos campsite. Alright, so ito yung entrance. So dito papasok lahat. Ito pwede rin camping ground. So meron nag-moto camp dyan. And then ito yung tindahan nila. Meron din dito pwede ka rin mag-rent ng tent. Tama no ate, nagpaparent po kayo ng tent. Ayun, meron din silang tent dito kung sakaling kulangan ka. Ano po yung mga pwedeng i-rent dito ate? Yung mga mattress. Tapos portable stove ba yun? So kung nakalimutan nyo sa inyo, tent nyo, basta yung mga pang camping nyo, meron sila lahat dito. Tapos kung meron din silang uling. So yan, kung naiwan nyo yung mga soft drinks nyo, snacks nyo, yan, may tindahan dito. So pwede kayong bumili pag may mga naiwan kayo. So yan yung tindahan nila dito. Yan yung CR nila. May mga tao lang naliligo ngayon. So isang toilet doon sa kabila. Tiled naman yan. And malakas din yung water pressure and good water supply. Tapos shower sa kabila. Tapos meron pa isang extra toilet doon. And kung nakita nyo nga yung sign, yes, may free wifi dito. Mabilis. Abot hanggang doon sa dulo. So yan yung hugasan. Tapos may isa pang toilet dito. Then ito ding kubo na to, pinaparentahan din yan. Ayan. So yun yung nagmo-moto camping doon. So ito, car camping spot. Ayan, sila Sir Johan, dyan ako pwede sila Sir AJ ng camper app. So mayroong table dito, kainan, may ilaw din. Hi! Hello! Hello! Ay, si Ma'am Lenin. Ma'am Lenin. Sila Sir Johan. Ayun, hello po. Kasi nag-i-interview ngayon sila, Millennial Alpas with Tipsy, siyempre si Kel Esteban. Ayan. Darche. Proven. Matibay. Ayan. So ikot lang ako. Tinutur ko yung mga viewers natin. So ayan, nag-interview sila. So dito may mga lilim ng puno. So okay mag-setup dito. Ayan. And aside from that, mayroon ding mga duyan. Ayan. So dito tsaka doon sa kabila. So yan, magandang mag-setup dito. Doon na kami nag-setup. And inote nyo lang na medyo tumataas yung tubig. So may tubig na pumunta dyan or na naiipon dyan. Na anod ba? Basta kung ano man yung tamang term. Kasi bakawan yan eh. Pero hindi naman umabot sa camping ground namin. So bigyan ko kayo ng close look sa spot namin. Ayan. So hindi naman umabot yung tubig dyan. Merong katinting lang. Pero hindi naman umabot hanggang dito. So yan, camping ground to. Ito yung magandang spot. May ilaw rin naman. Ito medyo sira lang.
Tapos of course, ayun yung beach, yung bato doon. So yun lang, Lian, Batangas. Medyo mabato lang yung beach, no? So hindi siya yung sobrang pinong-pinong sand. And yung iconic rock, yan. So yun, kung mag-car camping kayo, medyo malambot lang tong part na to. So tulad yung nakita nyo, nabala ko si JL kahapon yung nagsasetup. But yeah, that's the whole campsite. Yung wifi, abot hanggang dito sa spot na to. No? So may signal naman ng data, dun nga lang banda or sa labas ng campsite. Ano? So that's the whole campsite. Perfectos campsite dito sa Lian, Batangas. Alright, so that's a quick tour guide dito. Ano? And of course, kung nag-deflate kayo ng gulong nyo, huwag nyo kalimutan i-air up. Ano? So ngayon, ina-air up na nila kasi mukhang hindi naman kami mababalahaw. Hopefully. Kasi Pedsik babawas kasi nasobra naman yung sa kanya. So yun yung kagandahan kapag nagdadala kayo ng portable air compressor. So malalagyan nyo na ng hangin yung inyong gulong bago pa kayo tumapak sa paved road or sa highway. Para hindi ma-wear out agad yung mga gulong nyo. Ano. Bye po! Hindi pala kayo kita. Bye po, ingat! Alright, so it's time for my personal review ng Perfectos campsite sa Lian, Batangas. So yeah, maganda yung campsite, may mga puno, so may lilim, and ang maganda dun sa spot na yon, yung sa mga ilalim ng puno, sobrang chill talaga. Tapos meron pang mga duyan, which nagpapatagdag talaga dun sa chill factor nung area na yun, nung spot na yon. Yun nga lang, make sure na dun kayo magsiset up or dun kayo magpapark ng sakyan nyo sa may ilalim ng puno. Yung mga spot na pinagparkingan namin nila Kel, yun medyo malambot yung buhangin doon. So pag 4x2 medyo alanganin tulad nung nakita nyo kanina. But yun, the rest of the camping ground, pretty solid naman yung lupa. Wala kayong problema kahit 4x2 or motor pa yan. And yun, kung nakita nyo nga kanina, merong free wifi, and then yung CR okay, hindi ko nga lang napakita pala. Pero I promise you, tiled yun, may mga sabitan, maganda yung pressure ng tubig, tsaka yung supply ng tubig. Do yun lang pala, take note na kung medyo malaking tao ka, if you're gonna do your number 2, medyo may kasikipan nga lang yung toilet. And yes, meron silang tindahan kung may naiiwan kayong mga sabon, shampoo, snacks, drinks, and whatnot. And pati yung mga tent, mattresses, stove, meron silang for rental. And then for the fees, I will only specifically cover for car camping. So noong una medyo nakakalito kasi hiwa-hiwalay yung pricing nito. So for car camping fee, that's 500. It already includes pitching of one type of tent. So it may be your awning, your RTT, or your ground tent. And kung meron pa kayong additional na tents with that one, babayaran nyo yon ng extra. Like for example, kung meron pa kayong extra na 1 to 4 packs na tent, you will pay another 250. And separate pa dyan yung entrance fee nyo for overnight stay, which is 200 for a regular person, which is 7 to 59 years old. So kung mag-isa ka lang with a similar setup sa akin, may awning and additional ground tent, for an overnight stay, you'll have to pay 950
pesos. And lastly, kung naghahanap kayo ng beach na maliliguan, unfortunately, Perfectos is not one of those kind of campsite. Kasi yung beach niya is sobrang malayo at sobrang mabato. So, not ideal for swimming in the sea. So yeah, that's pretty much it for this car camping vlog. I hope nakatulong yung review at saka yung tour and you enjoyed watching our experience here at Perfectos Campsite. So don't forget to like and share this video, and kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na for more car camping, off-roading, and other car-related content. So guys, thanks for watching and see you on the next vid.